So yun mga tol, at welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. At syempre huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at pa-share po ang ating videos na ito. So yun, for today's video mga tol, ay update ko kayo dito sa ating Rosy Chariot na setup. So ito yung setup natin ngayon, may ilaw na yan. So yun mga ka-best friend, no? At yan yung setup natin ngayon. So isa-isahin natin kung ano yung mga naidagdag natin sa Rosy Chariot na to simula nung nakuha natin. So unang-una mga tol, meron tayong ano dito, nilagay na dashcam. So ito yung nilagay natin na dashcam. May tatlong adapter yan dyan na salpakan pang charging. Ayan, meron din yung voltmeter, pinalagyan ko rin mga tol. So yun, meron ding lagayan ng tubig. So meron din tayong pang Insta360 na stick. So dito naman meron tayong lagayan ng GoPro. Yan, GoPro Hero 7 yan. May lagayan din tayo ng cellphone. Yan. So ayun mga tol, ito yung ating dash camera. So yun ang dito sa harap. So dito naman sa likod makikita natin meron tayong nilagay na fire extinguisher. So yan, nilagay natin yan para in kaso na may mag-short sa ating at masunog, meron tayong dadamputin na pang patay ng apoy. So next natin, naglagay tayo ngayon lang ng ilaw. So ito 20 volts yan. Dahil plano ko lalagyan ko ito ng solar panel sa taas. So good for travel talaga ito mga ka-best friend. So yun, dinagdag ko yung ilaw ngayon lang. Yun, yung fluorescent na maliit yan na firefly yung aking dinagdag. Dito naman sa ilaw natin sa harap, wala pa akong na idagdag dito. Backup light wala pa. So yun lang muna yung ilaw sa gitna yung dinagdag ko. So yun, ang gulong natin, di natin yan pinalitan, mga bago pa yan. So guys, nandito naman yung likod yan. At isa pa, ito yung pinaka-importante rin na kailangan natin para pag tayo'y maplatan, meron tayong katuwang sa pagtukod. So ito yung jack na kinuha natin, nabili sa 2.5. So yun, so ito yung gagamitin natin dito pang kapag naplatan tayo. So yan, at ilalagay lang yan natin dito para in kaso maplatan tayo, may kukunin tayo na pang jack. So next project natin, ito naman yung tela nya, saka yung sa harap na ito, yung sa harap na pintuan dito. Importante rin yung pintuan dito mga tol para hindi magkawalaan yung ating gamit na nilalagay dito sa harap. So yun, marami na rin tayo dito na pa-improve ng mga device, no? So yun, kung gusto nyo makita, papanda rin natin mga ka-best friend yung Chariot. So yun, panda rin natin muna para makita nyo rin. So yun, nagbabato na siya ng power dun sa kanyang voltmeter. Kaya nga lang lobat yung ating battery dahil hindi pa natin napalitan yung battery natin. So stock na battery yan simula ng pagkuha dun sa Rosy. Ayan, dito natin sinalpak yung ating sa dashcam na port. Then ayan yung ating dashcam. So gumagana na yan mga tol. Makikita nyo yan, gumagana na yung ating dashcam. So goods na yan siya. Yun, so papandarin pa natin dito para nakikita nyo naman na nagre-record na siya. O yan, automatic na yun siya, nagre-record yung ating camera. So yan, battery charging, meron din yan siya mic. Yan yung mic nya. Then time, sa baba yan yung time travel. Dito naman yung date, hindi ko pa na-set yung date nya, yung 18 pa yan na nakalagay dyan. So isuset ko pa yan mga tol. So yung wire ko dito ko lang pinadaan sa dito sa taas dahil mahirap siya iipit dito, baka masira at magos yung tubig. Pero yung dito iniipit ko siya sa sa rubber ng ating gilid ng salamin.
hanggang dito, kaya hindi natin makita na merong wire dyan. Yun. So ito yung ginawa natin sa ating chariot. So next project natin yung pintuan dito sa driver side. Actually okay pa naman yung ano niya, yung lona. Goods pa yung lona niya. Ito lang talaga importante yung sa driver side, kasi pag naulan natalsik yung tubig dun sa ano, sa driver. Tsaka delikado rin yung ating mga gamit dyan sa ano, harap, baka magkawalaan, manakaw. Kaya kailangan nating lagyan siya ng ano, pintuan. Pwede kaya yung Maruyama na cover. So yun mga tol, no, yan yung na-upgrade natin sa ating chariot. So sa sunod mag-update tayo ulit para makita ninyo yung ano, yung mga pagbabago sa ating Rose chariot. So ito pala, isa pa pala sa isingin ko sa inyo, yung ating ito pala yung loob yan, para makita nyo rin yung loob ng ating, parang tent lang yan siya mga tol. Ito kasing nilagay ko sa loob na ano, manipis lang ito. Yan, manipis lang ito, kaya mapapansin nyo kumukulubot siya. Manipis lang siya. So kailangan na rin talaga natin palitan yung ano, lona niya pag makaipon na tayo. Yun, no? So ang ganda talaga tingnan basta may ilaw dito sa ano, sa gitna. So ayan mga tol, no, at na-set up na natin yung ating ano, ilaw. So ito yung brake light niya mga tol, gumagana pa pala yun, no? Ngayon ko lang din napansin yung brake light niya na ano, gumagana pa. Yan. So naka-handbrake yan siya, kaya nakailaw yung dito sa ano, sa likod. Naka-handbrake tayo. So yun, bilib din ako sa chariot na to dahil ano, matatag din talaga mga tol. At kaya rin kumaraga ng 6 na tao. So na-try ko na galing dun sa farm. 6 na tao ay kayang-kaya, wala pang logger yon. Pero pag nilogger natin, kayang-kaya niya yung 6 na tao. So ito pala yung logger natin ay goods na. Ito, flashlight muna tayo. Ito mga tol, yung logger natin, baka mangyari din sa inyo to. Ito yung ating ito yung parang ano niya, meron siya ditong nut, meron na siyang bolt sa gitna. So ito pala yung loob nito, nagkakalawang ito. Kaya kailangan rin sprayan nyo ng WD-40 o lagyan nyo ng langis. Kasi ano importante pala ito, itong logger na to. Kasi minsan meron tayong mabibigat na dala, tapos medyo matarik, baka hindi kayanin ng primera. Pwede natin ililipat sa ano, sa logger niya para malakas at kayang umakyat sa mga akunin. So ito, nahirapan ako dito pag ano, bakbak nito, sobrang tikas talaga. At kinain ng kalawang yung parang ano niya sa gitna, yung parang bolt. So nahirapan kami magtanggal ng ano, kalawang. So as in, kinain na siya ng kalawang, kaya mapapansin nyo ito. Ano natin? Kaya mapapansin nyo yan mga tolo. Inano siya ng ano, ng kalawang. Kinain na pati yung kanyang ano, yung cable niya dun sa ano, you know, yung cable sa logger niya. So kinakain na ng kalawang, kaya in-spray natin WD-40 para mabawas-bawasan yung kalawang. So plano ko rin na bilan ng ano yan, yung steel brush para matanggal yung ano, kalawang. So ito yung pang ilalim niya, kung makikita nyo, yun yung ano niya, yung molye. So bilangin natin kung ilang molye yan, ilang patong. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 na patong yung kanyang molye. Sinilip ko rin yung kanyang mga bushing. Goods pa naman mga tol yung bushing niya, matibay pa. Yun, palitan na rin natin ng ano, transmission oil. Yun. So nakikita ko sila yung goods na goods pa naman yung mga under chassis niya. Yan, mga kapal pa. May pailan-ilan lang na kinakain ng kalawang.
Yun o. Yan yung brake light, ano niya. Yan yung brake light wire niya. Din return spring ng kanyang preno. So yun. Susunod natin bukas yung carburetor niya. Din papalinis natin. Kailangan na rin linisin, pati yung spark plug kailangan na palitan dahil makalawang na at hindi maganda yung starting pag umaga. Kaya yun mga tol, kung tabayanan ninyo yung mga vlog natin sa susunod, pagpalit natin ng spark plug at yan yung pagpapalinis natin ng carburetor. So plano ko sana palitan yan para tumipid sa gas, kaso lang sabi ko medyo mahal pala yung ano yan, carburetor. Kaya yan na lang muna, papalinis ko lang. So ayun, ang tabayanan ninyo yung next vlog natin sa Rosy Chariot. At unang-una, huwag nyo kalimutang mag-subscribe ulit sa ating YouTube channel. Yun. So ayun, ikot ko muna kayo dito. Yun o. So marami tayong ipapagawa pa. Itong ano, upuan pa natin, papalagyan natin ng leather na ano, tela para hindi masira yung foam nya. So ito kasi importante pagka may pasahero tayo, para hindi mahirapan yung pasahero natin, hindi mabasa yung puwet. Ayun mga tol, thank you sa panonood niyo. Mag-subscribe ng ating YouTube channel.